Ang grasya mga igsoon, mao ni ang hinungdan nga niya karon. Amen. Amen. Kinintanan grasya sa Ginoo. Hallelujah. Kung wala ang grasya sa Ginoo, walay kaluwasan. Kung Amen. wala ang grasya sa Ginoo, walay kapasayloan sa sala. Kung wala ang grasya sa Ginoo, walay kabag-uhan sa kinabuhi. Mao na ang grasya sa Ginoo. Naay mga verses ta nga gisuportaran ang atong pagtuo nagbase sa grasya sa Ginoo. Mao gina siya ang grasya sa Ginoo. However, ang atong isgutan karon lahi nga perspective or lahi nga paglantaw sa grasya sa Ginoo. Nga naman kay sa atong perspective, ang grasya sa Ginoo mao'y pinaka-good news na to sa atong paglantaw. Kung makasala ta na ang grasya sa Ginoo nga muagap na to pabalik niya, mao na ang atong perspective. Kung masipya ta, kung naatay mga pagkuwang sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, naa ang grasya sa Ginoo nga mo'y muhulit or mo'y mupuno aron sa gihapon atubangan sa Ginoo, takos gihapon ta nga moduol. Amen. Kung naabot tayo mga kaluya, kung naabot tayo nga, imutang na nga mga emotional nga mga experiences nga madry ta, mawad-an taggana, mura taog ma-discourage sa pag-alagad sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo, mo po na'y labihan kaayo nga modagaya, aron mabalik ta o pabarog sa atong pag-alagad sa Ginoo nga murag luya nung tatakayo gusto nung tatanga mundang na sa pag-alagad sa Ginoo pero na ang grasya sa Ginoo nga mopabalik na to pabarog na sa Ginoo sa ato ng side pero kung kabantay mo sa tanan akong gihisgutan negatibo to tanan nakasata naluya ta na-discourage ta, nawalan tagana, kanatanan nga side, sa ato nga side, lami paminawon nga hindagaya ang grasya sa Ginoo. Pero kung ikaw ang Ginoo nga nagtanaw, sa imong side nga ikaw ang Ginoo, lami pa na para nimo. Nga naluya, nadasa, na-discourage. Kung ikaw ang Ginoo, sa perspective sa Ginoo, dili nindot ang grasya. Sa atong perspective, nindot ang grasya. Mo na itong iskutan karon. Grace, unsa ang grasya sa pagtanaw sa Ginoo? Mo na kasagaran wa nakita sa tao. So atong title, Grace Unseen. Ganun man, kaya kanunay na itong nakita sa grasya ang lami nga sa hydra. Kay naluya ta, naigrasya sa Ginoo, nasipya ta, gipasaylo ta sa Ginoo, naigrasya sa Ginoo. Ang lami na side ang atong nakita sa grasya. What about ang side sa Ginoo? Amen? Amen. Romans chapter 5 verse 20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. Mag-in-English ko dire. Pwede lang po na ito ibutan ang Tagalog version na lang, kuya. Natin Tagalog ha? Tagalog version. Aron, kuan, makasabot ang atong kuan, para makaintindi ng kaunti ang ating mga kababayan. Okay. So, ibutan diha ang Tagalog na, what? Why Tagalog ba? Bisaya ko na itong laptop. Sige. Okay, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Sa Bisaya pa, gihatag ang balaod aron mudugan ang kalapasan apan diin may daghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Mudaghan ang sala, musabot kadagaya ang grasya. Ibalin na ninyo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Each time, he said, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Each time, he said, my grace is all you need. My power works best in weakness.
So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Sa Bisaya pa, apan ang iyang tubag, si Paul, nag-ampo siya sa Ginoo, kaya siya nga, katulong ko nag-ampo sa Ginoo, nga tangtangon sa Ginoo ang akong kahuyangon, ako'y kaluyakon nga, di ginako kaya tangtangon, so naampo ko sa Ginoo, nga iyang kuhaon. Pero ang tubag sa Ginoo, igo kanimo ang akong grasya, kaya sa imong kaluya, makita sa higpit ang akong gahom. Busa, ikalipay ko pag-ayo ang pagpasigar mo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Ingunin ha, kung naay sa imong kaluya, naa ang grasya. Amen? Amen. Sa unang versikulo, katong sa Romans chapter 5 verse 20, kung musamot ang sala, mudaghan ang sala, musamot mo ng grasya. Sa kaninga verse, kung naa kay kaluya, naa po ng grasya. Amen. Klaro? Amen. So, di pasabutan nga. Ang pasabutan nga, more sin equals more grace. Or, bigger weakness equals bigger grace. Lami dyan na nato sa atong side. The more ta makasala, the more ang grasya mutabon sa atong sala aron mapasaylo ta. The more magkadako ang ato ang kaluyahon or weakness, magkadako ang grasya sa Ginoo aron malupigan ang atong kaluyahon. Lamig kayo na sa ato ang side. Pero igsoon, ang pangutana mo ni, gusto ba sa Ginoo nga daghan sa? Does God want more sin? Aron mo dagaya ang iyang grasya? Gusto ba sa Ginoo nga mudaghan ang atong sala? Aron mo dagaya ang iyang grasya? Number 2, is it God's will for us to have bigger weakness? Kamubuton ba sa Ginoo nga magkadako ang atong kaluyahon? Aron mo dako ang iyang grasya? Mao ba na ang gusto sa Ginoo nga the more ta maluya, ganahan ang Ginoo nga maluya kag samot? Aron mo dako ang iyang grasya? Mao ba na ang gusto sa Ginoo? Romans chapter 6 verse 1 and 2 ato mablihon. Sa Bisaya lang kuya, kung walay kwan, Tagalog. Romans chapter 6 verse 1 and 2. Busa ang sa may atong ikasulti karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugag ang grasya sa Dios? Verse 2. Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi sa sala. So the answer sa ato ang questions or pangutana, does God want more sin? Gusto ba sa Ginoo nga mudaghan ang atong sala aron mudaghan ang grasya? Gusto ba sa Ginoo, kabubuton ba sa Ginoo nga mudako ang ato ang kaluyahon aron mudako ang iyang grasya? The answer is absolutely not. Unang ingon ng Romans 6 verse 2, dili gayud. Abot na ko'y pasabot mga igsoon, ato kunong suwayan paglantaw ang grasya sa side sa Ginoo. Inganani ang illustration. Ang grasya, mura kintahay na siya ba o kanang gipuhunanan ka sa Ginoo aron magsugod kag negosyo. Ang Ginoo ang imong amahan, atong amahan ang Ginoo. Kita ang anak sa Ginoo. Gipuhunanan ta sa Ginoo aron makasugod ta sa atong negosyo. So, pag sugod nimo sa imong negosyo mo ang imong kaluwasan. Dahil puhunan. Ang puhunan si Kristo, ang iyang kamatayon. Puhunan. Puk aron makasugod ka sa imong negosyo. Unya kay bago pa man kang kasugod sa imong negosyo, bago pa man kang nagsugod, so normal man na nga sa bago pa kang sugod, di pa ka kamao.
Malugi pa ka, wa ni mo makwintan, uy, mubayad pa man day kong kurinti. Mubayad pa man day, musuldo pa man day ko sa magbantay sa akong negosyo. Uy, napamanday bayron nun sa ngani nga na, hala! So, napakidaghan mo na sipyat sa imong pagkwinta-kwinta sa imong negosyo. So, ang mahitabuan na, maalkansi ka. Inikaalkansi ni mo, taplan sa Ginoo ang imong alkansi. Mo to ang grasya. Tapos sabot sa bago, pagka nangalagad sa Ginoo ba? Masipyat pagka hindi pa magkakamao sa mga pag-alagad ng Ginoo. O nang maglisod pa kagbiya sa imong negosyo, sa imong bisyo, maglisod pa kagbiya sa mga bad habits nimo, mga bad words nimo, maglisod pa kagbiya sa mga barkada nimo, kanang masipyat pa ka, usahay mo, makalimot ka nga, inikaw nimo, mag-ampo na yung una, tunga-tunga na sa ako, pagkatag-ana, uy, huwag na yung mag-ampo. Diha kang dapitan, daghan pa tag mga sipyat sa pagkukupatan ng alagad sa Ginoo, dalit ta maluya, dalit ta madani, dalit ta matintal, kay bago pa man ka. So, ang grasya sa Ginoo, tungod kay bago pa ka, mudagaya to siya. Kaya di pa magkakamao. So, mura po do negosyo nga, sa di pa kakamao mang negosyo, sige taplan lang sa imong papa. Sige, taplan ka kamunay, kay saan naman, di pa makamao. Ang problema, nabuo nagkakatuwing na negosyo. Ang sige hapon, sige hapon tapan ng Ginoo. Kung ikaw nga asasahin sa Ginoo, di ni maayong negosyohan na. Pagsapot, nadugay na kasi nung pagkakristohan nun, ang imong kasaputan sa una, maura gihapon ang imong kasaputan karon. Ang imong pagkaluuran sa una, maura gihapon ang imong luuran karon. Na 20 na kakatuig, mag-alkansi mo ng Ginoo aning kuana sa buta. Nakuha na ito, Megson? Amen. And so, therefore, the more we need to use grace, the more it shows how far away we are from God's will. The more day na nanginahanglan sa grasya sa Ginoo, the more day na nagpakita, nag-expose, na layo ka sa Ginoo. Kay kung mas kinahanglan o dakong tapal, sa ato pa mas dako ang alkansi. Amen? Mao na mo makita sa uban ng mga Kristohanon. Ang grasya, mura na siya o buffer fund. Naba na diha sa itong slide. Grace is like a buffer fund for our mistakes, so we can continue to live righteously in His sight. Ang grasya, mura na siya o extra pundo sa Ginoo nga pangtapal. Sige tapal. Now, mga igsoon, sa tinag-anay lang, masipyat mong kita. Pero kung kining na itong sipyat, maorag hapon yung sipyata sa una, di na ginamao. Og si Manong Along pa, katong ang angkol sa una, awog mauho na, di na mao. Naamang yun yung mga sipyat. For example, nasipyata sa atong pagpadako sa atong anak. Kaya wa na to sila na-brought up sa pulong sa Ginoo. Kanasipyat na siya. Pero di na ni mo sipyat sa una. Karon na lang na ni mo na-realize. So mutapal ang Ginoo anak. Mangita pamaagi ang Ginoo ng imuhang anak, maka-realize siya sa iyang kinabuhi. For example, nasipyata sa atong finances. 10 years ago, natin gihimo nga mga diskarte sa atong finances nga wa na mao. Karon nag-suffer ta. Okay mo tapal ang Ginoo sa iyang grasya na makapadayon ka sa iyong pag-alakad sa Ginoo. Pero kung kanang mga sipyat nga nagbalik-balik na, ipikay mo tapal. Ipikay mo tapal. Inay na lang. Abuse na na.
Pipika ina, abusado na tayo. So, what should be our attitude about grace? Unsa dapat ang perspective ang lantaw ug batasan? Unsay atong dapat responde sa Ginoo about grace? Deuteronomy chapter 5 verse 29. Ingunin he, if only they had such a heart to fear me and keep all my commandments, so that it might be well with them and with their children forever. Magbahadlukon unta sila. Di kayo mo ganahan ani nga version. Pwede ka itong lahing nga version na ate lahing nga Bisaya version. Kana ra gihapon? Usa? Okay. Ang sa lahing nga version sa akong Bisaya, makabaton unta sila og kasing-kasing. Kani kay magmahadlukon unta. Sa akong version, makabaton unta sila og kasing-kasing nga mutuman sa akong kasuguan. Makabaton og kasing-kasing. Laing verse, Ezekiel chapter 36 verse 26. Ezekiel chapter 36 verse 26. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Ezekiel 36 verse 26. Gato. Okay. Hatagan ko kamo bag-o, bitahan hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu o kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato o ilisan ko kini kasing-kasing nga masilutan. Unsa ni pasabot mga igsoon nato ani? Sa Old Testament, ang grasya sa Ginoo gi-reveal niya pinaagi balaod. Ngaluman, ngani ang Ginoo ba? Kato sa Deuteronomy ba, ingon ang Ginoo nga. Makapatunon ta kamo kasing-kasing nga mutuman sa akong mga sugo. Kuto sabot pa na kanan. Sa sayad sa Ginoo, mura mag-iingon ang Ginoo nga. Di ba ko unta ganahan mag-inistrikto ninyo? Sa Old Testament ba? Kinapuno man to sila og balaod, no? Balaod sa Old Testament. Ngani ang heart sa Ginoo, di unta ko ganahan mag-inistrikto ninyo. Di ba unta ko ganahan nga tagaan mo na ko ani nga mga balaod. Pero ugwa ko ning mga balaura, mutimpang mo manggod mo. Muli ko'y manggod mo. Ang gusto unta nako, nanaon ta mo kasing-kasing ba nga bisan way balaod, lusunod mo nako. Amen? Himsimang gani sinong imang nga naay naghang balaod. Sakot na wapay balaod. So, ingon dito sa Deuteronomy, lamig ang gudi sa English ba? Ingon din hinga, oh, if only! Grabe ang desire. Ang desire sa Ginoo ba? Ang isip ano ang Ginoo? Sana all! Na ay heart nga musunod na ko. Nga din na unta mo kinahanglan ba nga akong bundakan o mga balaod, automatic. Kibaw maison, mo na si David. Giingnan si David sa Ginoo nga mao ni ang tao nga sama og kasing-kasing ako. Giingnan si David, nganong dili man si Moses ang giingnan, nganong dili man si Abraham ang giingnan, nganong dili man ang uban nga mga sikat nga karakter sa Bible ang giingnan, nganong si David man. Kaysa tanan nila, si David ra ang naikusang loob nga bubuhat para sa Ginoo. Kung sabot, si Abraham gisugo siya sa Ginoo, gitawag siya sa Ginoo, ug nituo siya. Kung sabot, kumapa siya tawga sa Ginoo, wala siya kasing-kasing nga musubay sa Ginoo. Kinahanglan pa siyang tawgon aron mosanong siya. Si Moses po, gitawag po sa Ginoo, pero nakiklalis na. Ingon si Moses, sure ka? Nga ako imong patuon dito, di ko kapaw mo istorya. Wa ko'y talento, jungin ko. Ako ligsoon na lang. Nakiklalis pa siya sa Ginoo si Moses.
kuyaw, nga naman, why kasugo ni David nga gamaan niya kanta ang Ginoo? Amen. Wa, iya kitong kusa nga gama siya Salmo 1:150. Why kasugo niya to iya gitong kusa nga kasing-kasing sa Ginoo? Why kasugo ni David nga magtukod siya templo para sa Ginoo? Iyahan ito na magama siya og tabernacle. Nanay tabernacle katong sulanan gikan nila Moses. Natong tabernacle, pero ang tabernacle sa una, sige raw ka ng ilugon sa kontra, sige raw ka ng makawat, mawa, sige raw balin-balhin og tulda. Si David ray nakahuna-huna sa iyang kasing-kasing na magama ko og templo. Sudlanan sa presensya sa Ginoo. Aron di na ni makawat. Why ni sugo ni David? Iyahan ng kasing-kasing. Amen. Wa siya tawga sa Ginoo nga pagama og templo. Si Noah kay gitawag man to. Noah, pagama og arka. Nya walihi ang mga tao. Gitawag to si Noah, isugo. Si David wala. Amen. Na siya kasing-kasing nga galantaw sa kasing-kasing sa Ginoo. Ingon ani ba mo igsoon ba? Ano si David ba? Kung sa kanilamin akong buhaton para ni mo, Lord, ha? Nga siya. Dili siya. Kung sa kanilamin akong kanon, ha? Asa ka kumulakan, ron, ha? Asa kaya akong lingaw, ron, ha? Dili nga si David. Ang kaya David, kung sa kaya akong buhaton, Lord, ha? Para malipay, ha? Amen. Hallelujah. Amen? Muna ingon ang Ginoo, tagaan ko kamugbag kung kasing-kasing. Amen? Amen. So, sa'yo dapat atong attitude. Number 1, change your perspective about grace, because every time God's grace is released, it means you've done something wrong. Sa matag-release niya sa grasya sa Ginoo, nagpasabot na, nabuhat nga sa iyo. Nabuhat nga sa lahat. So, atong usbon ang ato ang paglantaw sa grasya. Imbis na kampo nga, Lord, nanginhangan ko sa imong grasya, Lord. Dapat uta na itong pagkampo, Ginoo, Lord, tudlu'i ko nga muabot ko sa punto na makasunod ko ni mong kanunay, ang di na ko kainahanglan, mangayo og dugang grasya. Amen. Dapat nga na ito pagkampo. Lord, tudlu'i ko. Tabangin ko, Ginoo, nga masunod ka na ko. Malagaran ka na ko. Nga din ako kinahanglan nga mangayo pa o pagtapan. Nga makamaon ako mudala sa negosyo, aron ginan siya kakanunay. Amen. Hallelujah. Amen? Make it, number 2, say attitude na towards grace, make it your desire to have an obedient heart so you don't have to overuse God's grace. Aron dili na ito maabusaran, masubraan o gamit. Ang grasya sa Ginoo, himuon na itong desire sa atong kasing-kasing, himuon na pangayoon na ito sa Ginoo, nga unta natay obedient heart. Kadagin mo sa Ezekiel na pulihan ang atong kasing-kasing. Wala itong prayer sa Ginoo, Lord, pulihan akong kasing-kasing. Tagai kong kasing-kasing na musunod ninyo. Ayaw kong kasing-kasing na patukon. Ayaw kong kasing-kasing Ginoo nga naguna-huna lang sa iyang kaugalingon. At siya pasabot ato ani mga igsoon, God's ultimate desire is not to shower us with grace, but for each of us to have a heart for God, so we can be like His Son, Jesus Christ. Si Jesus ba nanginahanglan og grasya? Nanginahanglan og grasya si Jesus? Wala! Wala siya sala! Mauna ang tinuod nga desire sa Ginoo. Dili nga kanunay ta pansakan og grasya. Ang desire sa Ginoo nga maparehas ta sa iyang anak na si Jesus. Amen. Mauna nga
Ginoo. Sa sabot ato ana. Nga umatata ka inikabuntag atong pagmata sa kada adlaw imbis moingon ta nga unsay akong gusto, asa ko mo adto, unsay lingaw ron, unsay kaulo ron, kada mata inikabuntag ang gusto sa Ginoo nga atong kasing-kasing Lord. Unsaon ka nako paglipay karon? Amen. Lord, unsaon ka nako paghimaya karon? Amen. Sa matag desisyon na ito mahimuon, kanunay na itong kasing-kasing mo consider sa kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Kung buhaton ako ni, malipay ba ka ang Ginoo? Kung sugton ako ni siya, malipay ko, malipay siya, malipay ba ka ang Ginoo? Kung mo trabaho ko dito, kung magnegosyo ko ngani, malipay ba ka ang Ginoo? Kung musulod ko ngani nga klaseng nga kinabuhi, unsa kay bation sa Ginoo? Ngana nga kasing-kasing ang gusto sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kabaw mo mga ison, kinadaghan ng negosyo nga lamig sudlan. O di pa lang ta mo consider nga naata sa Ginoo. Amen. Number 1, bar. Kinadaghanan yun naghalin. Kung magnegosyo ko bar, naiim na nandiri, si Carillo diri, na naipanda, na nagtukar. Kinalami, anak, isa bar good, ang beer na tag 30 kapin, mahimo ko ng 80 ang kada botilya. O niya, ang mani, nagipalit ni mo 10 pesos, mabaligyan ni mo 40. Ang kropek, nga pilar ng buhok, mabaligyan ni mo 80. Ang plato, di pa ginaang tibuok putos. Kinalami ang negosyo ang bar. Pero malipay pa ka ang Ginoo. O magnegosyo ko galing. Kasi nangyayari ang bar diha, si pastor. Amen. Amen. Ang boto sa mga kaison nga sa kada desisyon sa itong kinabuhi pa, consider sa nato ang Ginoo. Amen. Dati kasing-kasing ba nga mo ingon nga, Lord, kung wato na ko ni, kung bagay mo hugot, kung malipay bagay kakali. Nga naman mga ison, kung walang tahanan na kasing-kasing bitaw, kung walang tahanan na kasing-kasing, dili ta makasugapod kung kita ra usa mag-inusanan. Amen. Kung walang tahanan na kasing-kasing. For example, nagkakaroon ng example. Sa bago pa kuminyo, mga 2005 siguro ito nga ni-graduate ko to college. Nataon na ba kakakubal nyo? Sa 2005, na-assign ko sa Iloilo. Panay area, Iloilo. Duha ka buwan. So pag-assign ako sa Iloilo, wala ko, lamiam eh. Ganahan na ba kumuha ito ka na lang yung lugar? Ganahan ko. Ganahan ko mag-tour-tour. Ganahan ko mo lang nila o lang lugar ba. Pagkabot ako sa Iloilo, lamiam eh. Kaya 2 months ko dito. Boy, nakaila na mo. Bisan pag musod ko dito og mga hubo-hubo, wa siguro yung mo report sa mama. O may nakaila. 2 months. Pero kung wa bitaw kay tandog sa Ginoo, pwede jud kayo. Pwede kayo, kay na-assign mo dito, no? Kay auditor mo ko. Pag-assign ako ani nga branch, 2 months. Pagkadaghan dahil wapa nga mga ilungga, no? Yaman ko kung ninyo. Pagkadaghan wapa nga katawa si Bajuloyo. 2 months, why magka-report? Kinsa may mo report? O may kaila. Atong panahon na wapay uso internet, siguro nga kanamitaw.
ang Facebook, murag 2000 na yung gasugod. 2005 na to. Ang text ato katupang Nokia na pwede pang self-defense. Ang point na may igsoon, kung nakay kasing-kasing bitaw na para sa Ginoo, bisan asa kay butang, dili ka mawala sa imong pagkakristohan. Amen. Kabantay ba mo na yung mga Christians nga dasi kayo sa simbahan pero nakatrabaho sa kuan, nakatrabaho og ngani, nalangyaw dito, nakabana og ngani, nakaasawa og ngani, nawa na. Ngano man to, kay in the first place, ang iya kasing-kasing wa mabago. Amen. Kaya kung nabag-o ang imong kasing-kasing, makabaton ka og sama sa kasing-kasing ni David, nga kanunay ka mag-consider kung unsay bation sa Ginoo, di ka mawala bisan asa. Amen. Bisan pag-asa ka mulangyaw sa Amerika, sa Luz, mangita jud ka sa Ginoo. Amen. 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 So itong mga kaibigan nating mga Tagalog, pagbalik niyo sa Manila, oh. Pagbalik niyo sa Manila, if you have the heart for God, the heart to please God, the heart to serve God, it doesn't matter kung nasaan kayo. You will always try your best to seek, to look for a church that also glorifies and pleases God. Amen. Amen? Kailangan naman ang heart. Pero kung wala ng heart, nga gusto mo alagad sa Ginoo, mawala kasi mong focus. Huwag pasabot mga igsoon, ang atong pag-ampo ni nga kapuntago, nga mausab ang ato ang pangalantaw, mahitungod sa grasya sa Ginoo. Dili na to abusaran ang grasya sa Ginoo. Dili ta moingon nga, saluan na bitaw ko sa Ginoo. Lord, sorry na dyan kayo, Lord. Pasiluan na po. Dili na yung natin. Ang ato na mga pag-ampo sa Ginoo nga Ginoo, Lord, ibutang ko sa posisyon. Ibutang ko sa estado sa akong kinabuhi nga dili na ako makamusar sa inyong grasya. Amen. Moabot na sa time sa ato ang pag-alagad sa Ginoo nga ang sakit para sa Ginoo, sakit po para natin. Moabot na sa time, level sa atong pagpagalagad na kung unsay gidumtan sa Ginoo, mao po'y atong dumtan. Amen. O kung unsay gihigugma sa Ginoo, mao po'y atong higugmao. Amen. Amen? Mag-ampot tayo ngayon. So, Lord, salamat kayo ning kapuntagon sa imong pulong. Lord, nangina